At ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita! Rapido Hataw Balita! Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita! Mga malalaking balita, hahataw na! Rapido, hataw, balita! Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao sa atibong Rapido Hataw Balita, Biyernes at 3 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa atibong headlines, VP Sara Duterte, inatasan daw po ng impeachment court na humarap sa impeachment trial. Senador Marcoleta, kinasuhan na ng plunder ng Ombudsman. Kampo ni VP Sara Duterte, tiwala sa pagiging patas ng Senator Judges sa impeachment trial ayon po kay Attorney Poa. Pilipinas at Canada ay tinasang ugnayan sa strategic partnership. Super Typhoon inasang papasok ng PAR sa susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Taas presyo sa diesel, kerosene, asahan sa susunod na linggo ayon sa DOE. Metro Manila, balik full alert status sa Lunes ayon po yan sa NCRPO. Isang konsehal ng Bayambaang Pangasinan patay sa aksidente. Dating teacher ng Cotabato City National High School patay sa pamamaril. Rapido, hataw, balita! Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel para sa Fuertes, DZRH una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita! Sa ating mga balita, kinasuhan na ng Office of the Ombudsman ng plunder sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po ito ng 75 milyong pisong campaign contributions na muna hindi niya dineklara sa Statement of Contributions and Expenditures noong 2025 senatorial elections. Kasabay din kinasuhan ng plunder, indirect bribery at paglabag sa batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Ang mga munoy campaign donors na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Natanggap umano ni Marcoleta ang donasyon nang siya'y kinatawan pa ng Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty o SAGIP Party List. Una pong nagpalabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kina Marcoleta at sa tatlong kapwa-akusado habang isinasagawa ang paunang investigasyon sa kaso. Balik full alert status sa Lunes ang National Capital Regional Police Office, NCRPO sa pag-umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na ibaba sa heightened alert ng NCRPO matapos ng 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Deklarado ng pulisya na generally peaceful ang INC rally sa kabila ng tensyon sa unang araw ng pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Wala naman nakitalang major untoward incident ng ilipat ang kilos protesta sa liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Hindi pa rin ramdam ng mga magagawang Pilipino na upper middle income economy ng bansa dahil po sa kapos pa rin ng sweldo para sa mga gastusin. Ito po ay ayon kay Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya na iginit ang kahalagaan ng pagsuporta ng Marcos Jr. Administration sa isinusulong na legislated wage hike sa Kamara para sa pantay-pantay na aumento sa sweldo sa buong bansa. Dapat na certify as urgent bill ni Pangulong BBM ang nationwide 200 pesos minimum wage hike kung saan is-author ng House Bill number 766. Dagdag pa ni Sendanya, dapat daw pong kunin na pagkakataon ng gobyerno ang reclassification ng World Bank para maramdaman ng mga manggagawa ang pagunlad umano ng ating ekonomiya. Mahigpit na binabantayan ng Pag-asa ang isang bagyo sa labas ng kanilang monitoring domain na posibleng maging super typhoon
at magpalakas sa epekto ng habagat sa bansa sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Weather Bureau, kung magpapatuloy ang galaw nito ay posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa susunod na Miyerkules or sa Huwebes. Sa panayam kay weather forecaster Benny Estareja, sinabi niya maliit pa rin ang tsansa maglandfall ito pero mapapalakas nito ang hanging habagat na siya magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa Northern Luzon. Sinusuporta naman ng Department of Information and Communications Technology ang panukalang ban ng paggamit ng social media sa mga minor de edad. Sabali sa panayam po sa programang 2x2, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na malaga rin maisama sa panukalang pagkakaroon ng mabusising identity verification ang mga social media platforms para matiyak ang epektibong pagbabawal nito sa mga minor de edad. Muli naging usapin ng pagban ng social media sa mga bata matapos naman ang pamaril sa loob ng paralan sa May Tacloban City na ikinamatay ng 3 estudyante. Labas tayo ng ating impilan, Vice President Sara Duterte inatasan ng impeachment court na humarap sa pag-umpisa ng paglilitis. Ibalita mo yan, RH number 28, Raymond Taas. Paring Raymond. Standby lakay Raymond. Atin munang alamin ang update mula kay Let Narciso. Pangulong BBM at Canadian Prime Minister Mark Carney bumisita raw po sa isang branch ng kilalang Pinoy fast food chain. Baka ito yung bubuyog ha? Yung Jollibee ha? Diyan sa Vancouver, Canada, ano ha? Sila ba'y nagsalo sa sa Chicken Joy? Ating alamin sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Ray, kumain nga si ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Granville branch ng Jollibee sa Vancouver. Sa ibinahaging mga larawan ng Presidential Communications Office, makikita sina Pangulong Marcos at Carney habang nag-o-order ng pagkain. Nakihalubilo rin ang mga ito sa mga crew at customers na karamihan ay mga Pilipino. Nabatid na nagdiriwang ang kilalang Filipino fast food chain ng ika-10 taong anibersaryo nito sa Canada at planong palawakin pa ang kanilang operasyon sa higit 85 lugar sa naturang bansa. Ang expansion na ito ay inaasahang magpapalakas rin ng exports ng Pilipinas dahil sa mga produktong dinadala doon gaya ng peach mango pie, ube pie, pineapple juice at ang kanilang iconic gravy na ginagawa sa Pilipinas at ine-export sa Canada. Ayon sa Department of Trade and Industry Export Marketing Bureau, ang Canada ang pangalawang pinakamalaking export market ng kumpanya para sa mga produktong pagkain mula sa Pilipinas. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. United Emergency Medical Services System para mapabilis ang pagresponde sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency situations isinusulong sa Kamara. RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, dapat may latag ang gobyerno na Unified Emergency Medical Services System o EMS na magagamit para mabilis na makatugon sa panahon ng emergency. Nakapalob ito sa House Bill 9474 ni Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque. Sa bill, ma-institutionalize ang EMS sa pamagitan ng pagtalatag ng malinaw na national standards para sa emergency protocols and operations at patuloy na pagsasanay sa mga medical first responders. Ang kiyamsuan, bawat buhay ay mahalaga at sa anumang krisis, dapat pantay-pantay ang paghatid ng emergency services sa mga nangailangan anuman ang estado sa buhay. Sabi ni Yamsuan, sa panukala ang M sa isa sa ilalim sa DILG at bubuo ng national standards and protocols sa emergency medical response na susundin lahat ng mga emergency personnel. Paliwanag pa ni Yamsuan, sa ngayon matagal ang pagtugon kapag may kalamidad at mabagal kapag meron namang mga aksidente o emergency dahil iba-iba ang protocol ng mga LGU kapag merong emergency, ambulance services, dispatch, at iba pa kaya matagal ang responde. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala naman, nasa 6,000 pulis daw po ikakalat sa paligid ng Senado
kasabay po ng impeachment trial kay VP Sara Duterte. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, nakahanda na ang comprehensive security plan ng Philippine National Police para sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado pagsapit ng araw ng Lunes, Hulyo 6. Ayon kay acting PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco, aabot sa 6,000 police personnel ang nakahandang i-deploy sa paligid ng Senado para sa seguridad ng lugar, maging ng mga dadalo sa pagdinig. Liban dito, wala pa naman umanong natatanggap sa ngayon na special request ng PNP para sa deployment ng mga police sa loob mismo ng Senado. Pakinggan natin ang tagapagsalita ng pulisya. Initially, the Philippine National Police will be deploying around 6,000 personnel around the Senate. And we have not yet received, to anticipate your next question, we have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises. Daniel. Hindi marinig yung tinig ni... isa pa ang pagkakataon. Initially, the Philippine National Police will be deploying around 6,000 personnel around the Senate. And we have not yet received, to anticipate your next question, we have not yet received any special request to deploy personnel inside the Senate premises. Ngayong hapon, Ray at Romel, ay magsasagawa pa ng final coordinating conference ang PNP at of course, itong mga otoridad ng mataas na kapulungan ng Kongreso upang plansyahin itong mga final details na nabanggit natin ng security plan. Kabilang dito ang threat assessment at alertong itataas sa mismo kasigsagan ng paglilitis. Nauna na kasing nag-full alert ang PNP sa buong bansa noong unang araw na Iglesia ni Cristo Rally, pero bahagya itong ginaan-grid heightened alert nationwide habang patawid sa linggo na impeachment at ngayon naka-full alert pa rin dito sa National Capital Region. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, puntahan muna natin ang report mula kay Ms. Karen Oyong. United Kingdom, ikinagalak ang desisyon na simulan ang diskusyon sa posibleng paglahok ng Pilipinas sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Ang buong detalye, balita mo yan, Ms. Karen Oyong. Ms. Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, ikinalugod ng United Kingdom ang pagsisimula ng tinatawag na preparatory discussions on accession katuwang ang Pilipinas sa posibleng pagsapi ng bansa sa isa sa pinakamalawak na free trade agreement sa mundo, ang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon sa gobyerno o pamahalaan ng United Kingdom, ang naturang anunsyo ay kasabay ng pagdaos ng ika-10th CTPP Commission meeting kamakailan kung saan kinumpirma na sisimulan na ang preparatory discussions kasama ang Indonesia, United Arab Emirates o UAE at Pilipinas. Ang CPTPP ay isa sa pinakamalaki at malawak na free trade agreements kung saan sumapi ang UK noong 2024. 12 economies sa 4 na kontinente sa Asia Pacific ang kasama, tulad ng Japan, Canada, Australia at ang UK. Sakop ng CPTPP ang tinatayang 15% ng global gross o gross domestic product o GDP. Isa umano ang UK sa consistent supporter ng Pilipinas sa kanyang aplikasyon upang makasama sa CPTPP. Ayon kay UK Deputy Trade Commissioner for Asia Pacific, Southeast Asia, Rhiannon Harris, kung makumpleto ng Pilipinas ang proseso at makaanib sa agreement, asahan na mabebenepisyohan ng mas mababang taripa, mas simpleng trading rules at mas matatag na supply chains ang mga negosyo sa bansa. Dagdag ni Harris, mga preparatory discussions ang magiging daan para sa mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Bagamat hindi garantisado ang accession o paglunsad ng mga formal na negosasyon, ang mga preparatory discussions ay dinisenyo upang isulong ang engagement and understanding sa pagitan ng Pilipinas at CPTPP parties. Ang British Ambassador to the Philippines, Sarah Holton, isang mahalagang milestone para sa Pilipinas ito at umaasa ang UK sa matagumpay na kooperasyon sa pagitan ng CPTPP parties at ng Pilipinas sa pamamagitan ng nabanggit na proseso. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you. Salamat, Ms. Karen Oyong. Ating alamin ang update mula po sa Senado. Sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, nakaharap ng impeachment court si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na magsisimula na sa Lunes, July 6, alas 2 ng hapon. Ito ay batay sa direktiba na ilabas ng impeachment court na may petsang July 2 na nilagdaan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Personal na pinanadong si VP Sara o kaya sa pagitan ng kanyang abogado upang kumarap sa paglilitis sa apat na articles of impeachment na inihain sa kanya ng Kamara ng Representantes na magsisilbing prosecution. Ang kausama ito ay alinsunod sa Rule 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial at writ of summons na unang inilabas ng June 9, 2026. Kanina ay nagdaos ng all senators caucus, ngunit 10 senador lamang ang nakadalo. Mahagi ito ng kanilang paghahanda sa pagsisimula ng impeachment trial kay VP Sara Duterte sa Lunes. Kasabay ito ng paghahanda na din para sa seguridad sa loob at labas ng Senado. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganon? Ano ba naman yan, no? Sa diesel Hay. at kerosene, nakaumang sa araw ng Martes. Ayun, naku. Ayon yan sa Department of Energy. Ibalita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Kay Romel nakaambang tax presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng piso hanggang 3 piso kada litro ang parehong diesel at kerosene. Maaari na namang bumaba o kaya naman ay tumaas ng piso 50 sentimo ang kada litro ng gasolina sa Martes. Sinabi ng DOE na maaari pang magbago ang mga nabanggit na numero depende sa resulta ng huling araw ng kalakalan sa pandaigdig ng merkado. Ang gobyerno pa rin yung nagtatakda ng minimum price rollback at maximum increase sa petrolyo na ang ibig sabihin kailangang itong sundin ng mga oil company. Binanggit ng mga impormante sa industriya na bagamat kumalma yung presyo ng crudo, tumaas naman yung presyo ng diesel at iba pang middle distillate dahil sa senyales ng masikip na supply sa merkado. Ngayong linggo, tumaas ng piso 60 sentimo hanggang piso 70 sentimo ang kada litro ng gasolina, 80 sentimo hanggang 85 sentimo sa diesel at piso 20 sentimo hanggang piso 22 sentimo sa kada litro naman ng kerosene. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Miss Giselle. Samantala naman, mga pamilya daw po ng drug war victims, naghain daw po ng urgent motion sa Supreme Court. Ibalita mo nga yan, RH9, Miss Tina Nolasco. Miss Tina. Nakairay, naghain ng manifestation and urgent motion for resolution sa Korte Suprema ang mga pamilya ng biktima ng drug war ngayong araw. Kasabay ng ika-10 taon ng pagsisimula ng kampanya kontra illegal na droga noong July 1, 2016. Kabilang sa inaapela ng mga ito na ideklarang labag sa saligang batas ang war on drugs at agarang resolbahin ang petisyonin na Sister o Maria Juanita Danyo at iba pa para sa pagkakaloob ng privilege of the writ of amparo batay sa merito, kasama ang paglalabas ng isang permanent protection order. Nakasaad din sa resolusyon na ipawalang visa ang mga kautusan ng PNP at DILG. Partikular ang Philippine National Police Command Memorandum Circular Number 16-2016 na inamyandahan ng PNP Number 1-2017 at ang Department of Interior and Local Government Memorandum Circular Number 2017-112. Ayon sa kanilang legal counsel na si Attorney Gilbert Andres, maaaring makatulong ang mga nangyayari sa International Criminal Treaty sa paghahanap ng pananagutan, pero nasa Korte Suprema anya ang kapangyarihang magdesisyon kung naaayon sa ligang batas ang isang polisiya ng gobyerno. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inasal ng isang konsehal sa Quezon City sa gitna ng rally sa EDSA People Power Monument. Iimbestigahan ng Quezon City Council. Ibalita mo yan, Val Gonzalez. Val.
Romel, magsasagawa ang Konseho ng Lungsod Quezon ng impartial investigation kay Councilor Ranulfo Ludovica. Ito'y matapos mag-viral sa social media ang video ng kanyang pagharap sa isang enforcer ng Land Transportation Office. Nangyari ang insidente habang may rally ang Iglesia ni Cristo sa EDSA malapit sa People Power Monument, kung saan makikitang sinisita ni Ludovica ang LTO personnel na nagsasagawa ng operasyon. Ayon sa City Council, hindi nila binabaliwala ang opinyon ng publiko, pero dapat itong tugunan ng patas, walang kinikilingan at may due process. Aalamin ng konseho kung ang kilos ni Ludovica ay naaayon sa standard of conduct para sa mga halal na opisyal. Paalala ng City Council, ang pananagutan ay laging may kaakibat na respeto, profesionalismo at pagkilala sa dignidad ng iba. Isang pagkakataon nila para pagtibayin ng ethical leadership at responsableng serbisyo publiko. Samantala sa patag naman ng Land Transportation Office, iginiit ng ahensya na gumagawa lamang ng trabaho ang kanilang mga personnel nang naaayon sa nakasaad sa kanilang mandato. Sa nilabas na statement, sinabi ng LTO na batid nila ang viral video sa social media at nililinaw na ang kanilang tauhan ay nasa tamang pagganap ng tungkulin alinsunod sa batas trapiko at sa mandatong protektahan ng mananakay. Ayon sa LTO, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng DOTR na kumilos ng may kortesiya at respeto sa lahat ng pagkakataon. Gihit ng LTO, mananatili silang tapat sa pagpapatupad ng batas para sa kaligtasan ng publiko at nananawagan sa mga mamamayan na suklian din ng kagalang-galang at kooperasyon ang mga kawani ng gobyerno habang ginagampanan nila ang kanilang legal na tungkulin. Ako si Val Gonzales, DC Radio na sa Pilipinas. Val. Sa Pilipinas. Yes, So, kailan isasalang sa... Sino ba yung konsehal? Konsehal Ranulfo Rubic. Si Anong Rani, distrito siya? Anong Oo. distrito siya, Val? Dito siya sa Barangay Bagong, dito sa Batasan District, Pero hindi maganda yung asal niya doon sa sa EDSA dahil sa mantakin mo ginagampanan lang ng LTO officer yung kanyang trabaho. Abay, akala mo mas mataas pa siya doon sa ginagawa ng officer, ano ha? Akala mo kung mas talaga sigang-siga Wow. Kung may papakita yung video, meron pang pagkakataon na sinuntok na yung... Yun nga Tama yan. Pambihira. Parang gusto nang isalya doon sa sasakyan yung LTO officer ha? Wala bang balak, plano ang LTO na siya ay patawag para magpaliwanag? Kasi hindi lang yung traffic enforcer ng LTO ang kanyang binastos kundi maging yung buong institusyon ng LTO. Oo, correct. Diba? Kaya nga ito'y umani ng iba't ibang mga opinion sa social media. Dahil dun sa nangyaring ito. Ang binabanggit ng ilan dun sa aking nababasa, siya pa naman daw yung head ng Task Force Disiplina. Matagal na Task Force Disiplina sa Quezon City. Nagtataka yung iba, ba't ganun yung... Tapos hindi niya madisiplina yung sarili niya. Kung ako ang LTO chief, Lakay Ray, Val, papatawag ko yan. Para, sige nga, tingnan nga natin kung ano yung, paano niya bibigyan ng katwiran yung ginawa niya doon sa tauhan ng LTO na nagpapatupad lamang ng kanyang mandato na trabaho. Hindi ba? Oo. Kasi kung halimbawa palalampasin natin yan, baka masundan pa yan. Sabi nga noon, di ba? Konsehal ba yan? Bakit ganyan ang kanyang pag-ugali? Parang, tayo. Parang maton. Tingnan mo tayo, nagagalit tayo pagka mayroong mga ilang tauhan ng LTO na nasasangkot sa mga katiwalian. Pero this time, kung kailangan nating bigyan ng katwiran ang ginawang trabaho ng LTO, nasa ayos naman. Kasi naka-illegal naman talaga yung masakyan na kailangan tikitan. Diba? Ano naman ang kasalanan? Kawawa naman yung LTO officer. Yes, ano naman ang kasalanan ng LTO personnel? Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Totoo yan. Nagkataon na naka-encounter siya ng ganitong klaseng tao. Nako, kung nagawa yan din sa isang LTO officer, what more sa isang ordinaryong mamayan, Nako, Kaya ang tanong ko nga
Eh, ang bang ginawa niya sa LTO officer, magagawa din kaya niya sa isang Yun. traffic enforcer ng PNP? Di ba? Kung halimbawa nakatapat Val. siya ng medyo mainit din ang ulo, naku di, po. wag na tayong mantong sa ganon, di ba? Val. So, Yung sitwasyon kasi, Romel at Ray, nung mangyari, yung pagsita na yun, yung makikita na sa social media, yun yung inanunsyo ng PNP. Naglabas ng statement na nun yung PNP na pinapalis na yung lahat ng mga sasakyan na nandun sa gilid, dun sa northbound ng EDSA. Particular na dun sa kapatlupo ng gate ng Campo Aguinaldo. Kaya kumilos, ginamit yung LTO na siyang na sila na yung dahil binigyan ng pagkakataong alisin yung mga sasakyan, nung may mga sasakyan na iwan pa, kumilos na yung LTO. At yung isa doon sa personnel, yun yung inabutan ni Councilor Ludovica. Kaya ang tanong ko nga, kung halimbawa mag-iisa lang siya or kahit tatlo yung kanyang kasama, magagawa niya kaya yung ganyang asal? Kasi kahapon ang dami nila Ako, ang kinababahala ko, baka mamaya pag kung halimbawa sumagot yung LTO officer, baka kuyugi naman siya. Tama. Di ba? Kawawa naman yung LTO officer na yun. Nagsisigawan na siya. Mataas na ngayon tension Nung time na yun. Meron pa nga nagsabi, sa gitna nga ng usapan nila, meron pa sumigaw, konsehal yan! Pambihira, no? Tapos, ang dami pa mga vlogger sa paligid. May mga ganun pa. Ang gusto kasi ni Konsehal Ludovica, yung kanyang higit-higit ng time na yun, nagpapahayag lang naman ng hindi, iba yun. Alright, sige. Tayo ginagalang natin yung karapatan sa pamamahayag. Tama. Pero pag umaabuso na, hindi naman pwede yun. Usapan na yan. Meron naman limitasyon Lahat ng karapatan may kaakibat na responsibilidad. Saka hindi ka dapat na nangingibabaw sa batas. Tama. Tapos may sumisigaw, konsehal yan. Pambira, konsehal pa lang, ganyan na ang asal. Paano pagka nakachamba pa yan sa mas mataas na posisyon? Paano na? Samantala naman, maraming salamat Val Gonzalez. Samantala, grade 8 students sugatan matapos saksakin sa labas ng eskwelahan habang papauwi sa Las Piñas City, sa Daniel Fajardo, Las Piñas City. Ating alamin sa report ni Noche Gagas. Noche! Lakay Ray at Romel, sugatan ang grade 8 student matapos saksakin sa labas ng isang eskwelahan sa barangay Daniel Fajardo, lungsod ng Las Piñas. Sa hata pursuit operation, naaresto naman ng barangay Banuyo 1 Tanod at Police Substation 1 ang tatlong minor suspect sa lupang Pangarap, barangay San Dionisio sa Parañaque City. Sa panayam ng DCRH kay barangay Manuyo 1 Chairman Buboy de la Cruz, nangyari ang insidente sa barangay Daniel Fajardo kung saan tumakbo at dumaan sa kanilang lugar ang mga suspect. Habang naglalakad at pauwi na ang biktima, biglang sinaksak ng grupo ng mga minor suspect. Ayon pa kay De La Cruz, sinasabing 6 na suspect ang magkakasama at 3 ang nahagip sa CCTV footage na naka-install sa kanilang lugar. Nasa ospital ang minor victim student. RS27, Nutikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pagkatao naman na nagpupuslit na ilegal na petrolyo sa Navotas, huli ng PNP. RH number 2, Ed of 27, Edwin Duque. Tama ka, Kuya Romel. Panibagong 4 na katao na naman ang aresto na nabutas sa pulis, ang mga aktuhan at nagkakakuha ng gigan na pamilipat ng mga football ng bata dito sa may barangay at PBS sa Dagat-Dagatan na butas. Ay ni Police Colonel Renati Pisuela. Napata naman ng mga nagpapatrol ng pulis ang mga suspect na naglilipot na naman ng petrolyo bata mula sa 2 bangka patungo doon sa isang tanker truck. Gamit ang 2 generator pump at 25 metrong section post. Ang hingi naman sa at permit o lisensya at iba pang mga dokumento upang magpapatronan na legal bank at talaga solusyon, pero nabigaw na ito. Kaya agad na sila na itarekto ng polis. Kumpiska sa operasyon ng isang tanker truck, 2 bangkang may kargang petrolyo product, 2 generator pump at isang section hose. Harap ang mga 4 na yun sa kasong pagtabag sa 62 ng Presidential Decree number 1865 o illegal trading in petroleum or petroleum product. Kasalukuyan silang
nasa kustidya ngayon ng Nabotas Police habang inahanda ang kaso dapat pakita. Una nang nakauti na kayo itong nakaraan naman ng sakit kung siya na nagsasabi dito ng sigal na petrolyo kung saan sinasabi ay halong tubig. Resort na 3 Duque ng ulat at nangyari ito na sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby! Mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras, alas 2:47. Ang oras na yan ay... Fabcon, amoy nakaka-joyful.